Parang, you know, that time, parang, ano ba, may solusyon ba ako? Ganyan. So, pinaghandaan ko na rin yun na uuwi na ako, di ba? Sa tingin mo, ano yung pinagmumulan nito? Malalim eh. Inggit. Why are we, as Filipinos, saying, that's not authentic because it's too modern? I'm so ashamed to bring my friends because that's not how Filipino food looks like. To grow a business, especially in grocery, is a whole different kettle of fish. It's the volume. Okay, magandang araw po ulit sa inyo mga ka-JSS at nandito tayo ulit. Welcome sa ating programa. Kasama natin ngayon ay si Tita Ronnie, which is siya yung isang nagtatag ng isang nakikilala na at sobrang kilala na, hindi lang sa UK kundi sa buong mundo na nakikilala ang kanyang produkto na condiments at iba-ibang product at talaga namang nakaka-proud na Filipino product. Maraming salamat, Tita Ronnie, sa iyong pagpapaunlak at salamat din. na-appreciate po namin yung oras na binigay niyo sa amin. Salamat po. Salamat din. Kwentuhan lang tayo ng konti, Tita Ronnie. Gusto ko lang malaman yung pagkabata mo. Saan ka lumaki? Ako lumaki ko. Laga-laga akong bata. Kasi ang tatay ko sundalo. Okay. So, pag na-assign yan kung saan, hakot kami ni Mama. Zamboanga, Ilocos, Manila. Yan, tapos Amerika. Grabe. Yun. So, ikot-ikot. Tapos, pag tinignan mo yung eskwelahan ko, kung saan ako pumapasok. So, parang every school year, magkakaibang school. Almost. Almost. Pero nung nalipat na si Daddy sa Nichols, which is Villamor Air Base now. Okay. Naging permanente na sa Manila. Sa Manila na. San Pedro na kami tumira. Yun yung final destination. So, nung pagkabata mo na yun, sa dami mong eskwelahan na napasukan mo, ano yung isang, kung mayroon man kayong sa pinakamaagang bata na natutunan, kung saan eskwelahan man yan, sa dami yung school na napasukan, na talagang tumatak at hanggang ngayon, baon-baon nyo dito sa UK? Yung first school ko sa Ilocos. Kasi sa bundok kami nakatira, we were in the radar base eh. Okay. So yun, dun sa public school. Pagiging resilient? Doon ba nanggaling yun? Yung pagiging resilient mo rito? O? Possibly. Tapos yung doon. Kasi, syempre, nasa Ilocos ka. So, part ng teaching, nun, is Ilocano. Doon ako natutong mag-Ilocano. Okay. So, doon. Okay. Yun. Tapos, kasi nga, bata, radar site. Wala. Ang mga kalaro ko yung mga sundalo ni Daddy. So, yung daddy niyo is isang opisyal ng sundalo? Oo. Grabe. Tapos, nung bata ako, di ba, Air Force, so airfield. Doon niya ako tuturuan magmaneho, doon sa jeep, yung military jeep. Doon ako, nakakandong ako kasi bata pa ako, 7 years old, di ba? So, tapos ako lang yung maghahawak ng manibela, ganun. Ayun, doon lang kami sa airstrip. Yan ang mga memory ko nung bata ako. Okay. Disciplinarian ba si Daddy? Sobra? Sobra. Pag sundalo, siguro legit na talagang ganun sila sa mga bata. Okay. Ilang magkakapatid si Tita Ronnie? Ako lang. Only child? Wow. Ako lang yung nabuhay. So, dapat meron akong mas matanda. Ako gitna eh. Tapos yung sumunod sa akin, na miscarriage. Oh, no. Okay. So, nung nandun na kayo sa Manila, saan school kayo nakapagtapos, Tita? High school, Lasal, Alabang. Alabang, sa Lasal. Tapos ng university? UP Los Baños. Wow. Kaya pala. Sobra. So, dun sa pag-aaral nyo, sa mga eskwelahang talaga namang isang pinakamataas na talagang sa Pilipinas ay isang tanyag na eskwelahan at universities, ano yung isang bagay na masasabi nyong nagpapasalamat kahit natutunan nyo doon sa eskwelahan na to? Especially sa UP. Sa UP? Nako. Paano ka maging resourceful? Paano ka... Ano yung tawag sa atin? Parang meron ka diskarte. Madiskarte. Yun, Diyos ko. So, madiskarte. Sobrang madiskarte natutunan mo sa UP. Isa yun. Kailangan matuto ka maging madiskarte. Okay. Yun. Isa yun. Tsaka yung kaya mong gumawa ng kahit anong bagay kahit wala kang masyadong equipment. Okay. Kasi science ako eh, di ba? Okay, tama. So, you have to find the way. You have to find a solution. So, it's always solution-oriented. Okay. So, makikita mo, may problema. Alam mo na may problema eh. Ang hahanapin mo, solusyon. Yeah, tama. How will I solve this? And we were trained like that as a scientist. I'm trained like that.
Okay. how to find the solution. At hanggang ngayon, talagang dala-dala niyo yun, yung isang Oo, bagay kasi yan. wala kang life would not go on if you dwell on problems, di ba? You have to look for solutions. Okay. So, nung nag-aaral kayo at nakapagtapos na kayo mag-aaral, nakapagtrabaho pa ba kayo sa Manila? Oo naman. Okay. Ano yung mga Tagal na. unang mga naging trabaho niyo? Nako. Ano ako nun eh. Palipat-lipat. So I started in pharmaceutical. So I used to work. Nag-ano ako noon, parang nag-start ako pero parang a month or 2 lang ako, hindi masyadong. Unilab. Okay. Ano ako, nag-admin assistant ako. Siyempre, fresh grad. After graduation ng university. Tapos, interview ako, nakuha naman ako sa Merck. Okay. So, I started sales rep. Okay. Sa sales ako nagsimula. So, sales rep ako, diagnostic. So, ang hawak ko nun was Quezon City. Okay. Kasi ganoon di ba? Yung mga med reps, tech reps kami. Okay. Umiikot yan sa bawat hospital, mga laboratorio, ganyan, kasi yun ang hawak namin. So, ang Quezon City, akin yan. So, ngayon, para sa akin kasi, yung sales, especially sa sales talaga, pag natuto ko sa sales, kahit anong negosyo pasukin mo at marunong ko magbenta, napakalaking foundation ng sales. Ito, Skill. Yung di ba? second na job ko, lumipat ako, direct sales siya. Okay. Ang binibenta ko nun, yung fiberglass insulation sa bubong. Grabe. Construction, di ba? So, ang ano namin nun, yung mentor ko, and I'll say his name, sana mapanood niya, si Ces Pilapil. Ang turo niya sa amin, kasi it was cold calling, right? White pages. Ganito, round table kami. Andyan ang telepono. Kami, mga train niya. Bubuksan niya yung librong gano'n, tapos gagawin yan. Yan, tawagan mo, bentahan mo. Grabe. Gano'n ang training. So, cold calling lahat dati Cold ginagawa? call yan. Kasi yellow pages pa, no? Tama ba? White. Residential white. Okay. Residential tinatawagan namin kasi yung sa bahay. Oho. Gano'n ang training namin. Grabe. Oh. Sobra. So, para sa akin, yung natutunan nyo sa, obviously, yung foundation ng sales, gaano kalaking epekto ngayon sa pagninegosyo? Kasi sobrang bata pa kayo. I can imagine, you're probably in 20s. 90%. Diba? Yeah, 90%. I hated cold calling, right? Yeah. Kasi, but if you understand that you will get 1 out of 10, that's a good conversion, diba? That's the normal conversion is 10%. Yeah. So, if you get 2 out of 10, okay ka na, di ba? Medyo feeling masaya ka na, di ba? Pinakamahirap na rejection na natanggap mo sa cold calling? Bababaan ka. Ayun na. Yun yung isang mabilis lang na, hang up. Sige, dial ulit, di ba? Yun eh. You go to the next one. Tama. Ganun lang yan. Experience-wise, nang sinagot yung tawag, wala kang maalala na pero sobrang, minsan, sarcastic lang sa telepono. Oo, parang, di kasi naman nung panahon na yon, wala pang cellphone, wala pa yung mga mobile phone. Talagang dial. Landline ang tatawagan mo. Okay. I mean, mobile phones in Manila was launched, 1991. Grabe. Oo, tama. 1991, diba? So, 91, 92. And that time, when it first launched, it wasn't launched to the public. Grabe. It started with the military and the blue light services, sabi nga. Yeah. So that time, ano yun? Salary, based sa kasi may basic salary, tapos plus commission. Ano, naalala niyo pa ba yung sweldo niyo? Kauna-unahang sweldo niyo? Ay, Diyos ko, una kong sweldo siguro, 5,000 pesos per month. Grabe, anong taon to? Mga 1990. Grabe, 5,000 5,000. O kaya, 5,000 mo. Mga between 5,000 and 8,000 pesos. Pero malaki na yun. Para sa akin, feeling ko, kasi nag-start ako magtrabaho, nag-start ako ng magtrabaho siguro before 2000 din yun. 97, 98. Which is mga 10 to 15. Mga service crew lang, mga 10 to 15. service crew. Parang ganun, per hour. 23 yata, if I remember, per hour. 23 pesos. Pesos. Oh. So parang, I don't know. Pero ano yun, habang nag-aaral, di ba? So parang maliit sobra.
Ayun, alam ko yung mga between 5 and 8,000 per month. Galing. May naalala ka na sa unang sweldo mo, anong unang binili mo na masasabi mo, oy, sa regalo ko sa sarili ko to o something na... Hindi ko na maalala. Hindi ko maalala. So, binigay mo lahat sa parents maybe o pinanood mo na sine? Yan. Tapos, habang nag-aaral kayo tita, nangarap ba kayo talagang manirahan sa abroad? Simula nung nag-aaral kayo nung, obviously nakapagtrabaho na kayo and everything. Pinangarap niyo bang makapag-abroad talaga o hindi? That time, hindi. Okay. So, paano naging sa UK? So, trabaho, di ba? Okay. And alam mo naman, during that time, medyo hello ang Pilipinas. Di ba? Magulo. Magulo. Yeah, totoo. At that time, anong tawag sa atin? The sick man of Asia, right? So parang feeling ko ang bleak naman. Okay. Parang ang bleak ng outlook. Parang wala na bang solusyon. So parang sabi mo, labas na lang ako ng bansa? Oo. Okay. Doon at that time din, during that period, medyo parang sa Pinas na narating ko na yung parang feeling ko yung pinakamataas na pwede mong makuha. Na gusto mong gawin. Na hindi na ako makaakyat. Okay. So, umabot kasi ako doon sa point na marketing director na ako eh. Okay. So, senior management na ako. And I was 25, 26. Grabe. So, parang wala na akong mapuntahan. Parang pag nag-a-apply ako ng trabaho sa iba, gusto kong pag lumipat ako, sabihin sa akin, overqualified dun sa iba. Tapos yung iba naman, not enough experience kasi sobra naman akong bata. Okay. So parang saan ako pupunta? So tapos, nung nag-UK kayo, ito ba talaga yung first country na choice niyo na puntahan? So, ganito. Kaya ako napili ang UK. Okay. Di ba tumira ako ng Amerika? Bakit? So, nag-US muna kayo? So, yung first country Nung bata ako, tumira ako sa Amerika. Yung bata pa yon. Okay. Dahil yun nga si daddy mo? Okay. So natikman kong buhay Amerika. To saan? Sa LA? No. Down south. Okay. Sa Ilan taon to? Air Force. Ilan taon kayo nun? 12 years old. Okay, wow. So, marami ka nang maaalala nun. So, sa ganun kita. So, malapit kami sa base, sa Biloxi Blues, diba? Okay. Kasi so, ilan taon yun? Ilan taon kayo doon? Isang taon lang. Isang taon lang. Tapos balik sa Pilipinas? Balik Pilipinas. Okay. So, sa Pilipinas, nagpatakbo rin ako ng nag-business na kayo? Nag-business ako in between some of my jobs. Okay. So, I was the first one who launched alam mo yung bus ads, yung mga okay. the large format ads na nakadikit sa bus. Ako nag-launch nun sa Pilipinas. Malaking kitaan doon Diba? Kasi intriga ako. Yes. Okay. So, yun yung first business mo na talagang masasabi mo, no? Yes. So, ano nangyari? Kasi laki di ba? Kasi, malaki. Tsaka malaki bayad nun. Para ikaw, kasi hanggang ngayon ginagamit yan, di ba? Maliban sa billboard. Hanggang ngayon may mga, kahit dito naman sa London, ginagamit yung mga posters sa bus talaga. Pero ito, balot yung bus, di ba? Buo. Buo, parang Hong Kong style nung time na yon. This is 1997. So, ikaw yung nagmamanufacture ikaw yung magpipitch. Kunyari ako isang company, gawan kita ng advertisement sa bus. So, ikaw yung middle person. Ako yung parang agency. Okay. Yan. So, yun ang ginawa ko. So, ako unang naglabas doon. Una kong kliyente doon is Levi's. Wow. You know, you remember that advert? Alam ko dito sa London ginawa yan eh. Yung Mr. Bombastic. Oo. Elephantastic with the clay. Yeah. Yung clay na animation. Tapos ginawa nyo posters, binalot nyo sa bus. Yun yung pinalagay nila sa bus. Mahal bahid no. Yeah. So, I think my contract was about 3 million. Yun yung number in terms of number, di ba? Yeah, because how many buses was that? I think it was 10 or 15 buses. Grabe. Fly 24 hours. So you kind of you set it like a billboard, right? Okay, but you call it like a moving billboard. Tama. At kasi talagang, sa tingin ko, may return of investment yun. Kasi talagang parang, parang, kumbaga, pag nakalagay ka sa bus, sa billboard, malaking company ka. Pag-launch nun, na-intriga na ako ng mga local government. Alam mo na yung mga... Talaga ba? So, hinaras yung mga buses. Siyempre, kontrata ko yun sa bus owner. So, yun yung naging isang
sobrang malaking problema na hinarap nyo doon sa negosyo na yon? So, sino ba yung MMDA nun? Yan, si MMDA. Hinaras-haras ako ng MMDA nun. Okay. The head. My dad already retired. So, I see. Nag-retire na siya. Pero nagpa-appointment ako to say, why are you, doing this to the buses? You are violating presidential decree, whatever. I can't remember. I think it's 25, but don't quote me on that. And I said, no, I looked at all the presidential decrees if I'm going to... Kasi it's alteration of a vehicle. Grabe. And I said, I consulted the lawyers, and it's not an alteration because it's an advert. It's not a permanent thing. Okay. So it's just there na parang for a limited time period. So I'm not altering the color of the vehicle. Yeah. So it's just that there was an advert, and that is not included in the clause of the presidential decree, whatever they were. I see. So ano nangyari sa kontrata na 2 million? Tinuloy. Tapos ako ang may penalty sa bus. Doon ako na hello. So yun yung sinasabi mo minsan. I mean, obviously yung intention mo is just doing the business, obviously. Yeah. But then there's so many red tapes, masasabi natin. Isa na dahil yan, sa diba? government. Yung mga medyo kasi yung head, and I forget his name, yung head ng MMDA, meron siyang kolorong buses at the time. Hindi ko hinar ang mga bus niya. Okay. Kasi yung sa kanya, yung alam mo yung, I think galing China, maraming rivets. Mahirap latagan ng sticker yung maraming rivets. So parang naging personal yung correct. atake. Diba? Okay. So ang sa akin, hello ka. So after, yun yung kauna-unahang business na ginawa mo, which is sa tingin ko naging matagumpay, but then obviously that's the biggest challenges na, yung challenge na yun yung hinarap mo na parang napolitika, ika nga. Napolitika ako doon. Okay. Sumunod kong kontrata nun was Sunkist Orange. Manufactured? Yeah, yung soft drinks, di Oo. ba? I remember nung nag-pitch ako dun sa sa head ng But you're not manufacturing the Sunkist soft drinks? No. It's the advert. Just the advert for that. Okay. So, half bus ang kinuha nila. Ang Levi's kasi full wrap eh. So, yun yung 2M na client? 3M yun. 3M. So, yun yung pinakamalaking kontrata mo na nakuha is Levi's? Doon. Grabe. Mga ganun, 3M. So, ilang taon tumakbo to? Yung business mo na to? Bago ka nag-abroad? Bago ka nag-decide na, hindi. After that, bumalik ako, kasi nga, I had to close it, napolitika Yeah, kasi kaya nga, parang sa... So, bumalik ako sa pagiging empleyado. Sa corporate? Oo. Okay. Tapos yun na, nung bumalik ako, tapos nag-masters muna ako. Nag-aral kayo ulit? Bumalik ako, nag-masters ako sa... Ano yung course na? Marketing Management sa Lasal, sa TAF. Grabe. So, after nun, may nakilala akong Briton, mga nasa Manila noon, naging barkada namin. So sabi nung isa, pati ka pumuntang UK. Sabi ko, ano gagawin ko dun? So yun yung, sabi ko, yun yung tanong mo? ano gagawin ko dun? Sabi niya, you can do so many things, what you're doing here, ganyan. Sabi ko, but how do I do that? Tapos sabi niya, get a work permit. Diba, OFW, diba? Sabi ko, ang experience ko is sales, ang daming marunong magbenta doon. So parang na-convince ka dahil doon sa... Sabi niya, meron akong kaibigan, sabi niya. Okay. Kausapin ko, at that time, maluwang. Yeah. Sobrang luwang. Pumunta rin kami dati, direct hire. So in short, kinausap yung kaibigan niya, siya yung nag-sponsor sa akin, nakarating ako. Ganon kaluwag dati, tama? Ganon kaluwag. Sa amin ganon din eh. Halos 5 years later after you. Kasi nauna ka ng 5 years, di ba? Hindi. 2002 ako, 2005. 3 years pala. 3 years. So, kasi kami ganon din. More or less direct din kami. Ang bilis. Pero sobrang bilis nga. Tsaka mura pa. I remember ang work permit nun, 57 pounds. Yun naman, hindi na kasi namin sinulod yung bayad. So, yung ninang na. Pero, nung dumating ka sa UK, ano naging trabaho mo? Ayan na. So, syempre, kung ano man position ko sa Pilipinas, I know. Hindi yun ang... I started from zero. Yeah, well, lahat tayo, di ba? Pero, started from zero. So, nag-cleaning ako. Ganon? Yes. Lasal graduate ng... It doesn't matter. Tama, pero yun yung isang nakaka-proud lang.
Dahil lahat tayo may pinagdaan ng parang ganyan. Oo. Na parang hindi mo kailangan tingnan yung diploma para magtrabaho ka ng kahit anong pwede mong pasukin ng legal Kailangan kumita at ka ethical at nang kumita ka. Kailangan kumita ka. So, Survival is at most. Exactly. Diba? So, nandito ka na, may kilala ka? Wala, yung kaibigan ko lang na tumulong sa akin dumating. Pagdating mo dito, bahala ka na. Parang ganun. Oh, wow. So, unang I sweldo, started from zero. naalala mo yung unang sweldo mo pagdating ng UK? Na parang hindi mo ba naisip? Diyos ko, Kinikita ko to sa Manila ng ano lang Well, conversion-wise, that Conversion-wise, year, hindi. pero maganda, di ba? So, nag-cleaning ako, di ba? I think, at that time, 5 pounds an hour eh. Grabe. 5 pounds an hour nun. Okay. So, part-time to? Oo. Puro part-time lang? Oo. Sa umaga lang ako nagtatrabaho dun sa dinalakad ko lang. 5 pounds, so 4 hours, everyday yon. So, kikita ko ng mga ano yun. So kung 5, 4, so 20 a day, di ba? Grabe. Oh, Tama, pero diba? pag kinonvert mo, 2,000 pesos din yun. Oo, Kung di ba? 100, di ba? Pwede na. So kung 5 days 60,000. ka, Kasi parang managerial... mga 100, 105 ang kinikita ko per week. Parang sa Pilipinas naman, managerial job, 50,000. Malaki na yun siguro. Pwede diba? na, di ba? Parang 60K ka na. 100 pounds, okay na to weekly. Ganyan ako nun. Okay. O, di ba? So, ilang taon to na nagganito ka? Na housekeeping ang trabaho? Yun, House tapos minsan, magbabar ako yung sa pub. sa pub? Barmaid. Yeah. Tagapul ng pint. Grabe pala yung pinagdaanan niya rin. Ano? So, kwento mo sa amin yun. So, ilang taon tumagal to? So, housekeeping, obviously, tapos parang... That was like, Hindi ka naman sanay sa ganung trabaho eh. Parang feeling ko, hindi ka ba nahirapan? Hindi naman. Pero syempre, umiyak din ako. Diba? Yun yung ibig ko sabihin. Kasi parang, you know, tika, nag-aaral ako, ba't ganito? Di ba? Parang minsan ganon. Kasi pero may mga kilala ako din na principal sa Pilipinas pagdating dito. Oo naman. Iba yung trabaho, pero malayo. Pero masayang ginagawa yung trabaho dito dahil masayang nakakatulong. Kayo, ano ba yung nagiging, yung hugot nyo na bakit kailangan yung gawin yung ganong trabaho dito? Gusto ko lang malaman. What do you mean? Bakit kailangan mo gawin yung trabaho ganon? Para makasurvive? Apart from survival? Or mayroon... It was survival. Kasi hindi mo naman kailangan magpadala ng pera sa... Kasi usually, yung mga OFW, No, it was my typical na survival. OFW is pupunta kami sa ibang bansa para sa parents Saka remember, namin. Diba? ito, when I came to the UK, kumbaga self-funded ako. Kaya nga. I landed in the UK with $800 US. Yun That lang yung was pera. all my money. The only reason kaya kailangan mo gawin yun, just for your survival. Survival. That's I only had Pero $800 US. Okay. Which is what? 400 pounds. Saan ka nakatira nun? Sa kaibigan ko na tumulong sa akin. Nakikitara ka lang? Oo, nakikitara lang ako nun. So, Wala nang benta? Wala. Oh, that's good. So, ang ko, parang ako yung lilinisin ko yung bahay. Yeah, ganun, so in exchange. In exchange for, makatira ka yeah, doon. exactly. Pero yun, yung dumating sa point na yung sabi mo umiyak ka, naisip mo ba na uwi na lang ako Pinas? No. O hindi? Hindi. So talaga buo loob mo? So, nung nangyari yan, yung first day ko sa cleaning, yung unang linis ko ng Casillas, yeah. doon ako umiyak. Kasi wala namang makikita sa akin. Nasa loob ako ng kubeta, di ba? Tama. Tsaka hindi mo, Pagkuskus ko ng Casillas, doon ako umiyak. Feeling ko kasi lumaki kang ano eh. Doon ako talaga. Hindi mo ginagawa sa Pilipinas yun actually. Kasi palagay ko. No, I did because I was renting my own apartment. Oh, I see. So merong, but because it was my house, Yeah, it was my apartment. So, lilinisin ko kasi lumaki ka rin na may yaya and everything. Meron. Pero nung bumukod ako, kasi bumukod ako ng tatrabaho ko sa Makati. Tama. So, I had my own little apartment, I had my own little studio flat. Yeah. So, ako maglilinis naman. Alam mo, papatay ko yung yaya ko na, alika dito, tapos linisin mo yung bahay ko. Diba? Sobrang nakakabilib lang kasi ang daming mga makaka-resonate dito sa kwento niya na. Pero para sa akin, talaga namang kahanga-hanga at ka-inspire talaga yung ginagawa niyo na. Yung bang, di ka nag-aaral ka ng ganun, tapos ganito para lang sa survival. Gano'n ka-importante yun para sa'yo? Na kailangan mong gumawa ng paraan para magawa mo yung gusto mong gawin nang lumalaban ka ng parehas. Ika nga. Diba? Importante yun. Sobra. Oo. Okay. Otherwise, kung hindi ganun yung thinking mo, paano ka? Tama. Diba? Diyan mo makikita yung, no matter what educational background you have attained, if you do not fight, Yeah. that's survival. nothing. Yeah. Diba?
So, ilang taon tumakbo to? Ilang taon tumakbo yung pagiging ganyan? Tapos, eventually, So, ano nangyari? after siguro, probably about 3 months, nakahanap akong trabaho. Ng permanente? Correct. Okay. So, I left the cleaning job. So, this is now more on related dun sa No, ano saan tinapos ba ako nyo? nag-start? Hindi naman. Nag-start ako, nakakuha ko ng work sa Essex. Okay. So, it was some agency for Okay. carers. Okay, So, so kami parang- yung nagpe-place ng mga tao sa hospital. So, parang sa admin works ka na? At Ah, least hindi na banyo. correct. Diba? Paperworks na. Paperwork na ako. Okay. So, yung mga nag-a-apply na, that time, marami yung tourist na nag-convert to work permit. Kasi meron silang ano, diba? Maluwang- Ina-allow yata ng 20 Back- hours. Back then. Oo. Back then. 20 hours. Estudyante ka, Or estudyante ka, pwede ka magtrabaho ng 20 convert hours a from week. student to work Work permit. Puro carers yan. Okay. Tsaka, that time, yung mga nurses, naging mahigpit sila. Parang yung qualifying period, kahit nurse ka na. So, parati yan sila, di ba? Kasi Oo, kahit yung mga RN parang yun yung kanilang testing, para qualification para test. mag-level up sila. Yung, Oo, para makuha mo yung kung ano yung grade ng nurse. Yeah. Kasi parang habang hindi mo natapos nun, hindi mo natapos yung period na yun, 6 months yun I think. 3 to 6 months. Depende Okay. sa performance. So ako yung nag-aano ng papeles, make sure na kompleto yung documents, yung mga ganon. Tapos pagka ipaprocess na yung papers, that time pupunta ka pa ng IND, papatatakan mo, punta ka ng FCO, ako yung nagdadala nun. Okay. So anyway, marami akong, yung last ko, bago ko tinayo tong business, was in, conferences and events. organizer? Yeah, pero language services. So, if you see any conference na merong interpreters, yun ang trabaho ko. Pero with employers yun. So, Oo, okay. empleyado ako. Empleyado ka doon. Okay. Yun yung last na empleyado. Okay, so ilang taon tumagal doon? I stayed there for about 12, 15 years. Wow. Sa So, yun yung industry. pinakamatagal na yun. Yun Yun yung na yan. pinakamatagal. So, yung sa banyo, isang taon lang, tapos yung pagdating sa admin, mga 1 year, puro gano'n. 1 year, tapos lipat, yun yung pinakamaganda na. Pagkuha ko ng permanent residency, yun na yung naging trabaho mo. Hanggang naging British ako, yun ang trabaho ko. Okay. So, ano yung Inantay ko lang yung pagiging resident ko. Okay. Oh. Kasi Kasi dati, then I can do whatever I want. Exactly. Kasi wherever I want to do. exactly. Kasi 4 years, di ba? Kasi inabutan ako ng +1. okay. So kami, swerte na pagdating ng... Oo, kasi, 3 plus 1. Hindi, 4 plus 1 4 kami. plus 1 na kayo. Doon, umabot ako doon. Okay. Yung cut-off, Aha. September ako dumating. Okay. So yung parang dapat na third, Kasi parang... 12 months yung visa. in-implement nila ng April, September pa ako So, na 1 year ako. Okay. Yung Okay. So that's not too bad. Kasi ngayon, ang layo na, di ba? Parang kumpara. That's ang mahal na ngayon, sobra. sobro. Di ba? So, okay, nagtagal kayo dun sa pagiging dito sa interpreter things na job, which is more than 10 to 12 years. Pinaka-challenging na pagkakataon sa trabaho na to na naaalala mo na talaga namang masasabi mong muntik na akong bumigay doon. Meron ba? I was doing the JCB World Sales Conference in Newcastle. So the job was, they're inviting lahat ng mga sales agents around the world. So we provide all the equipment. Tapos three different venues. One in the Innovation Center, one in the field, mga demo nila ng mga tractors, di ba? JCB, yung mga heavy equipment yan. And then you have the other one na parang sa factory, ganyan. So usually kasi kami, pagka lunch break and everything, unless you're given instructions na hiwalay yung pagkain namin, we eat with the delegates. Okay. Right? So one time, because we were not told that, sabi no, it's lunchtime, blah, blah, blah. So the first incident was, 2 incidents yan eh. Grabe. First incident, Isang tao to? Parang dalawang beses niya ginawa sa'yo yung ganung... yung pagiging... crew. Aha. Yung parang ganun yung trato parang sa'yo. production people. Sabi sa amin, doon kayo sa likod. Kasi doon ng pagkain nyo. Tapos wala namang pagkain. Grabe. Tapos, you get like... So, yung meron akong isang interpreter, I think it was German. Kumuha yung canapes di ba?
Susubo na lang siya. Alam pa, pinahinto siya, don't put that in your mouth. Grabe naman. Eh, nandun ako. Grabe. Tapos lapit ako, sabi ko, what's wrong? Doon ako. Ah. Tapos punta kami sa likod. Tapos sabi ko, but where's the food? Tapos sinabi ko sa kitchen staff, why like this? And where's our food and this and this? Tama. Walang may alam. So wala kaming nakain, di ba? Parang, alam mo yung sa galit ko, lumabas, yung iba kong mga interpreters. Tapos parang gaganon yung trato sa inyo. Oo, yung iba kong interpreters, parang ako yung biniblame, ganyan. Tama. Because ako yung nag-organize to them. Lumabas ako, tapos alam mo yung sobrang galit, umiyak ako sa galit kasi hindi ako makasigaw. Hindi ako makasigaw. Grabe. So wala ba yung kontrata? Kasi kunyari kami sa event, di ba? Prior kasi, kunyari mag-wedding kami. Nakalagay sa kontrata na long day kami eh. So the couple has to provide a food for us. Nasa contract yun. Tapos wala silang pinrovide. Talaga namang nakakasama ng loob. Diba? Siyempre kasi may dala kang tao, especially may mga team. May tao Kasama mo yung team. Kung ikaw, baka sakaling makayanan pa eh. Tapos very kami yung sa mismong conference, di ba? So they have two. Kami, dito sa room na to, production people dito. Yeah. Baka mag-buffet doon, hindi kami sinasabihin na kumain. Hindi ba? Parang... Antay nila kumain lahat bago kami pakainin yung tira-tira. Grabe. That's not good, di ba? So, doon kayo talaga freaking JCB, man. So, anyway, that's one time. So, that's the first incident. Second incident, another day. So, kasi rotation sila. Okay. Tapos lunch, diba? So, merong last batch ng group na dumating. Tapos sabi sa akin ng marketing ng JCB, can you have your interpreters be ready in 30 minutes? Because we're gonna start the program. And I said, yeah, but the last batch just came. They're gonna have their 1 hour break. Tapos sabi niya sa akin, but I'll have to go back. Ganyan sa akin. Sabi ko, no, it's in the contract. Grabe. Sabi ko, so parang because we have to start earlier because they have to catch their flights in Heathrow. And I said, and who told you to schedule it that way? Grabe. Ginanon ko na. Galit na ako eh. Okay. I almost walked out of that contract. Almost. Ako talaga, sinabi ko yung boss ko nun eh. Sabi ko, you better speak to them. Sabi ko, you better speak to them because I will take all my interpreters out. Gumanon ako. Galit ako talaga kasi... So parang hindi na kayo tinatrato na maayos. Yun. Below the belt na yun eh. It's like, their crew. So, kung walang crew, kasi dapat paano tatakbo ang event mo? Yeah, exactly. You know what I mean? Totoo. Kami pa ang language. Hindi marunong magsalita ng English. Sige nga, mag-usap kayo. Diba? Pag sinabi ko sa interpreters ko, zip. Sige, mag-conference ko, tignan natin ko under conference nyo. Di ba? Yun talaga, sinabihan ko, nagalit ako, talaga sinabihan ko, boss ko, you better tell them. Kasi sabi ko, I'll pull out all the interpreters. Para sa akin, isang discrimination yun eh. Di ba? Diba? So, nagalit ako talaga doon. So, that time, nung nangyari sa inyo yun na yung talagang sinasabi mong isang sobrang pinakamatindi sa pinagdaanan yung experience sa buong 12 years na yun. Diba? Yun yung mabigat talaga yun eh, para sa akin din eh. Well, kasi siyempre parang tika muna, may kontrata tayo, may in everything, tapos ganyan mo ako tatatutuhin, tika muna. Parang para sa akin talaga maling-mali yun. For me, ano yun, natatak sa akin yun. Ano yung lesson talagang isang masasabi mo na na-overcome mo na hindi ka nag-walkout? Kasi buti hindi ka nag-walkout eh. Hindi ako nag-walkout kasi parang... Magiging unprofessional ka, no? Pag correct. nag-walkout ka. Kami naman ng ikaw yung mapupunta sa dark side, ano? Correct. Diba? So, sabi ko lang, so kinausap naman ako when my interpreter saw yung, nakita yung, alam mo yung sigaw na tahimik, yung nakita, tapos umiyak na. Sa labas, grabe nakita ako eh, hindi ko alam nakita ako, kasi nagtago ako. May sumunod pala sa akin. So masasabi mo ba, yan yung nakapagdahilan, ayaw ko na mag-empleyado, gusto ko na magsarili? Yan ba yung masasabi mong isa sa mga dahilan? Hindi pa? No. So tumakbo pa yon. So after ng incident na yon, nagtuloy-tuloy pa ng ilang taon pa ulit. So, paano nagsimula si Ruby? Ronnie in BKHS. Paano nagsimula ito si... Nag-start yun. So, I think that was like 2010. Nag-organize ang parang
ang UP, alumni. Okay. Oh, magkita-kita mga alumni, ganyan. Sa Pilipinas ganyan. to? Dito. Dito sa UK. So, yung mga lahat ng UP, Na nandito sa UK. nag-graduate, parang, get together tayo, ganito, ganyan. Parang doon nagsimula. Marami ba na taga-UP nasa UK? Dami nyo. Ang dami talaga. Naloka ako. So, nagkaroon kayo ng isang event na mga taga... Tapos yan. So, tapos Paano simula? every time, meron kami mga activity at that time. 2012, di ba? So, may mga kami, sponsor ng yung mga Youth Olympics, ganyan. May mga reception sa embassy, ganyan. So, may mga ganun kaming activities. Nag-art exhibit kami sa embassy, benta ko ng mga paintings sa mga Pinoy maestros. So, sa sales talent talaga pumapasok. Yung mga, parang fundraising, ganyan. Tapos, pag yung kakain sa labas, ganyan. So, grupo. So, ang nangyari, parang nag-alphabetical kami. So, kunyari, A. Start kami sa A. Anong kakainin natin? O A, American. O, anong American restaurant? Ganun. Tapos pupunta kami doon. Okay. O B, Brazilian. O, nung time na yun, di ba yung, yung raw... Yung skewers ng Brazilian. Parang shawarma? Rodisio ba yun? Parang similar, di ba? Parang correct. Yung gano'n. Sige, gano'n naman kami. Doon naman kami kakain. Yung mga gano'n. Pag nag-get together, gano'n. Umabot kami sa Filipino. Okay. Saan tayo pupunta? Doon pinanganak yun? Doon yun, yung idea na yun. So, saan tayo pupunta? Dami naman Filipino restaurant sa Bintang. Hindi ba namin alam ang Bintang noon? Okay. Sa Earl's Court pang ang alam namin. Si Lutong Pinoy, nandiyan na. Ayan. Si Lutong Pinoy. Tapos meron pang iba, wala na ngayon eh. Parang si Lutong Pinoy lang nabuhay dito from the time that I remember, right? So yun, so parang sabi namin, parang kulang. Okay. Parang kulang, kailangan tayo, nausong supper club, diba? Parang sa tingin mo, wala masyado option. Ng Filipino correct. Stuff. At saka hindi mo alam. Parang hindi siya advertise, hindi siya. Okay. Yeah. Ay, so sabi namin, uy, gawa kaya tayo. Nag-start kami street food, yung ganyan. Talaga? Street 2012 food. 2012. Tama? 2010. 2010. So, hindi. Nung na kami, nasa 2014 na. Kasi 2012 yung na-discover namin. Okay. So kami, isa kong kasama sa UPE, kami yung nag-partner, tara, gawa tayo, ganyan. Okay. So street food ng Pinoy? Oo, street food tsaka supper clubs. So ginawa pa namin, it took us 2 years to research. Okay. We even went to New York to look at all the Filipino restaurants in New York to see what they were doing. Grabe. So, nag-research kami talaga. Restaurant ba yung unang ginawa mo? Hindi naman. Hindi, hot food, pero pop-up restaurants. Okay. So yun yung mga ginagawa ngayon. Ang dami makaresonate kasi ang dami kong mga kilala na nagsimula sa street food. Hanggang ngayon, yung isa tumatakbo, pero yung iba nakakuha na ng location. Meron na silang permanent. Ganun yun. Talagang yun ang transition dapat nun. Okay. So yung sa inyo, yung case nyo, so nag-start kayo street food. Street food, tapos pop-up restaurants. Pop-up restaurants. Yun yung bebenta mo yung, we call them bums and seats, right? Okay. So you sell the seat, set menu, register 30 plates or 50 seats, ganyan. Yun ang ibebenta mo. So it became a little bit hard kasi ang daming supper club. Yeah. And depende sa kailan mo ini-schedule yung supper club mo, kung nandito ba yung mga taong gusto magpunta sa supper club mo o wala. Yeah, baka mamaya nag-holiday, out of town, yung mga ganun ba. Okay. So it became hard. Tapos bago nag-convert sa paano nangyari? So we were doing the supper club. Ito na yung first TV ko. 2016, I got an email for, inviting us to do like a cook-off for Kirsty Alsop's Handmade Christmas. So that was December 2016. So TV sa UK to? Okay. So, para ma-picture yung Filipino culture? No, it's cook-off. So naghanap sila ng 4 na supper club people. Okay. So napili kayo, isa ako sa Pinoy, ako. Tapos si Karine is Cameroon French. So dalawa kayong gumagawa? Isa sa Pilipino, ikaw lang? Ikaw lang. Okay, isa Cameroon French, isa Nigerian, isa Persian. Okay. So kami, 4. Okay. Kami naglaban. Okay. Ako naman yung nanalo.
Well done. Diba? Congrats. So, yun yung una. So, sa tingin mo, ano yung nagpanalo sa'yo? Something different. Yeah? Unique. Unique. Talagang... Although unique lahat kasi, I haven't even tried French Cameroon cuisine. Yeah. Persian, medyo makakakain ka na sa mga Persian restaurants, di ba? Nigerian, I haven't tried Nigerian. So, yung Filipino food, na sa tingin mo nagpapanalo, anong pagkain yun? I made rellenong manok. Yun yung isang... So, I did rellenong manok, pero ang plating ko is Western style, di ba? Okay. Tapos, ang ginawa ko, I reduced yung adobo sauce. Okay. Iyon ang sausawan ng National TV to, relleno. no? BBC4 ba to? O No, ITV3? Channel 4. Channel 4. Okay. Tapos yung ginawa ko lang is, nag-roast potato ako. Sabi ko nga, the plate represents Philippines and Britain, which is ako. So I'm Filipino and British. Okay, tama. So that's how the plate was. Galing. So, yun. So tapos nun, imbis pagpatuloy mo ng conversion to So restaurant, after that, sabi ko, nanalo eh. Diba? Parang sabi ko, may lugar ang Filipino food. Okay. Sabi ko, may lugar. Gusto, pati nga yung camera crew, yung lahat ng TV crew eh. Kinain yung relleno ko eh. Grabe, di ba? Nakaka-proud, di ba? Sobra. Diba? Tapos sabihin mo sa akin, mas gusto namin yung sayo. Oh, di ba? Bubulungan ka ng mga crew. Sino ba yung judge dito that time? So that time was judged by Chef, Jimmy... Oliver? No. Jimmy Wong. He's a Chinese... his restaurant is in Scotland, in Glasgow. Galing. Kasi si... Jimmy Lee. Aha. Chef Jimmy Lee. Hi, Chef. So, nanalo kayo. Pagkatapos niyong manalo, So, ano yung tumakbo sa isip niyo nun? Nanalo sabi ka dapat... ko, may lugar ang Pinoy. Ngayon, sabi ko, kasi nga, ang hirap kumuha ng tao na pumunta sa supper club, diba? Yeah. So sabi ko, what is the fastest way? Solusyon, di ba? What is the fastest way para maturuan ko ng Pinoy food ng tao? Sabi ko, ibote para ko hindi lang Pilipino kakain. Para hindi lang maging Filipino client yung maging customer mo. Correct. Sabi ko, lagay ko kaya sa bote. Okay. Doon nagsimula yun. Okay. So, gawa namin is, nag-research ulit. Kasi food production na eh. Yeah. Kung tapos sa mga consultant, ganyan, tanong-tanong ako. They were not very encouraging. Pero that time, nung ginagawa niyo yun, nag-resign na kayo dun sa trabaho niyo? Hindi, full-time pa ako. Full-time ka pa din? So, mainly side hustle to? Oo, side hustle talaga. Galing. So, sabi ko, hindi very encouraging, pati yung mga dapat na consultant. Daming challenges, pag nagsisimula, Yun, naniniwala ka ba dun sa sinasabi, yung unang 2 hanggang 3 taon, pag nagtayo ka ng kahit anong negosyo, yun yung pinakamahirap. Pag nakarating ka na ng 5 years, which is nandun ka na ngayon. Iba na yung hamon. Oo, mas malaking hamon. Iba yun na yung hamon. Sa pagsimula, nung unang 2 taon, hindi ka pa rin nagre-resign, di ba? Hindi pa. Kailan dumating yung point na nag-resign ako 2019. Okay na yung kinikita ko dito, kaya pwede na ako mag-resign? Oy. 2019, when I decided not to do it as a side hustle. Okay. So yung kinikita mo dito sa negosyo mo na ito, bago ka nag-resign, mas malaki na ba? No. Hindi pa? Hindi pa ako kumikita. Wala pang kinikita yon, pero nag-resign ka. Oh. Para mabigay mo ng attention. Correct. You cannot grow a business if you're not my dad always says you cannot serve 2 masters at the same time. Okay. Totoo naman. So nag-focus ka? Nag-focus ako. Para sa maraming research na gagawin, paano mo i-implement yun? So ilang taon to na walang kinikita? Taon ba? O buwan lang? Oy, hanggang ngayon eh. It's all, it's not what you would call a salary. I just take an allowance. Just enough. Because it's, to grow a business, especially in grocery, is a whole different kettle of fish. It's the volume. So, dalawa yung challenges ko. To make the greater majority understand Filipino food. Yeah. Diba? So, paano solusyon? You go out and preach, man. That's the only thing you do. So, if you can reach as many people as possible, syempre, shoestring tayo yung testing, yun ba yan? Oh yeah, I do that. Yun yung talagang mas malasahan nila. Pag nalasahan, ganyan. Tsaka,
you have to spend time with the people. You have to build that trust. Oo. Matagal yun. Grabe. Hindi basta-basta. Gaano kahirap yung marketing ngayon doon sa bagong dami, doon social media and everything? Kasi sobrang nagbago eh. Dati, kamukha nung nasa Pilipinas ka, yung paglalagay sa bus, maaaring ngayon hindi na effective yun. Hindi na. Di ba? So sa tingin mo, ano yung isang mga super challenges ngayon sa mga bagong henerasyon natin sa pagmamarket, especially ng pagkain? It's too much noise. Hindi mo alam, parang you're always chasing the next trend. Okay. Parang, oh, TikTok is the best. Kailangan nasa TikTok ka. Yeah. Parang feeling ko, ako TikTok ka, ganun. Not necessarily yun, pero... I know, right? But everybody started like that. Totoo. Yung mga produkto ngayon sa Pilipinas, na isang TikToker na maraming followers, na ipopromote yung isang business, not necessarily sila yung nag-manufacture, not necessarily ikaw yung kailangan mag-TikToker. Pero pag pumutok yun, talagang boom. Oo. Diba? It's either ma-divert yung papunta sa website mo para online yung marketing. Then obviously, ang magiging problema niyan yung produce ng product. Kunyari, dumami yung order kasi marami na ako narinig. Yung production, but kailangan is yung talagang is the marketing and the uptake. Kasi I always fight for the uptake of sales, diba? Okay. So it's a slow build kasi nga self-funded. Yeah. So we're at the point where we're looking for investors kasi we need to grow. Exactly. And the only way to grow is to get investment. Kasi kumbaga sa amin, we've hit the peak of what we can give to the business. So from when we started, so year 1, ganyan, tanggalin mo na yung Aldi contract muna, we were growing 20% a year. It's low. It's really good. It's good. But compared, and in between the pandemic pa happened, diba? Anong pakiramdam na mapanood yung mga produkto mo sa national TV? Ilang araw ba lumabas yun? Series ba Isa yun? lang. Isang, kasi each episode was a standalone episode. Okay. So, one episode lang kami. Pero, may natulong ba after? Oo naman. Kasi nakuha ng kontrata ng Aldi, di ba? Minsan, I would get emails, why is Aldi not stocking it anymore? Sabi ko, no, it was a one-time contract. So, I think 1 or 2 lang yung naging parang permanent supplier. But it's a pricing thing. Okay. So, because it was at the back of a TV show, so, you know. But it gave me the exposure. The one thing that's so good with it, nakapasok ako doon, nasinagan ko yung ganong level sa industriya. Yeah. So, sabi mo ng lahat ng legal, alam mo ba yun, Diyos ko, yung banana ketchup lang yun, di ba? Yung label na yun, so it had to go through the legal audit. Ganon sila, di ba, dito? Oo. Kasi lahat legal audit yan. At saka yung allergies dito sa UK, sobrang hirap. Butas ng karayong dadaanan mo sa food allergies. 10 weeks yan, bago yan approve. Grabe. So, hindi yung basta-basta na maglalagay kang label na gano'n. Akala ko mas mahirap yung sa Pilipinas. Mas mahirap dito? Feeling mo? Oo naman. In terms of papeles para sa manufacturer ng pagkain, especially? Dito kasi, it's already regulated and regimented. Yeah. It's easy. Okay. It's easy and it's not easy. Let's just say. Okay. It's easy because you know exactly. It's not easy because of all the things you need to prepare. Tama. Pero pag napasa mo, at kumbaga tinatakan na yung go, approve. Ang galing. Diretso na. Wala na. You don't look back, right? Okay, yeah. So, label lang, 10 weeks yan bago in-approve. Grabe. Ganyan. Kasi yung allergens, ganito. Lahat ng ilalagay mo. So, if you look at my label, pag sinabi namin sustainably, ganyan, sabi sa amin, prove it. So, kaya may QR code yun. Merong landing page para makita mo yung sustainability statement ng saging na ginamit namin. Ganun yun. You have... So hindi alam yan ng consumer kung ano yung dinadaanan ng producer. Ng producers, tama. So, ganun kahirap. Oo. Tapos, lahat yun, pati yung, tawag nito, like yung best before dates and everything. So, meron yan calculated. Pero ano yung pinapasok yan sa laboratorio? Lahat yun eh. Lahat kasi ng ingredients. Babayaran mo lahat yun. Grabe. Malaki pala gastos talaga. Oo. Yung mga kasi food safety, ganito, ganyan. You know? Very, sila sa pagdating dito. Kahit sa restaurant. Mas mataas nga ang standard natin kaysa sa Amerika. Yeah. We have a better food kasi ang dami na, lalo sa school, di ba? Yung mga bata na nakakain ng hindi alam, na meron pala silang
allergies doon sa pagkain na serve lang ng canteen, for example, sa school. Responsibilidad ng ano yun. Kaya lahat ng nagtatrabaho sa canteen, o sa mga schools, canteens, lahat yan may mga training na ginagawa. Oo, kailangan. At saka constant yan. Di ba? Hindi pwede. Tuloy-tuloy. Ganon kahigpit sa pagkain. Ganon. Anyways, so dun sa nakarating na kayo ngayon, na nakikita niyo yung mga produkto nyo, pumunta na kayo sa isang grocery stores na, which is yung Aldi's nga. So ngayon, saan ba nakikita yung mga produkto niyo, tita? So it's mostly in independents. There's independents, department stores, farm Okay, shops. saan mga example? Saan tayo dito sa London? Kalat. Okay. Selfridges, Panzers, Greensmiths, Deli, so mga deli. Okay. So sa farm shops, Okay. you would have like Squires, Squires. doon sa may Sari. Sari. So sa food halls, Aha. yung food hall ng Squires, you'll find me in Forage in the Coppice Garden Centers, Long Acres Farm Shop, Okay. So Garsons. yun yung mga usually organic stuff na talagang locally produced. Oh, hindi. Tsaka ano sila, yung mga, we call them They support talaga yung local din. Especially sa Sorry, di ba? Para may tinatawag na Tsaka they locally support- produced doon, tapos pwede mo silang ibenta, maglalagay ka sa shelf nila. They support small business. So, Yes. like I have Gerald's in Norwich. Kaya ang dami. I have, what do you call this? Nag-export na kayo, di ba? So, yung Dubai produkto nyo ngayon, nasa Dubai and Abu Dhabi. Dubai and Abu Dhabi. So, it's in Spinneys and Waitrose in Dubai and Abu Dhabi. Galing. So, nakaka-proud lang kasi nga, manufacture sa UK, hindi nanggaling sa Pilipinas, ng Pilipino yung gumawa, pero ngayon nakikilala na rin sa Middle East. So far. Natutuwa rin ako kasi like, may mga yung kamag-anak sa nakatira sa Dubai or Abu Dhabi, tas nasa Pilipinas, uuwi ng Pilipinas, bibilin sa Dubai, iuuwi sa Pilipinas. Diba? O, diba? Nakakatawa. Galing. Natutuwa. Tapos pinapadala sa akin yung picture eh. Yung pa isa, di ba? Pag na-social media, di ba, parang Pinapadala sa akin. Sabi, nakaka-proud. Sinasabi mo nga, I mean, obviously, yung channel natin hindi ganun kalaki. But who knows? Kung may nanonood na willing mag-invest o Pilipino na gusto ko yung samahan sa journey na to. well, I am first brand mover for a Filipino-British brand. I'm competing with some of the big brands Yeah. on shelves in mainstream. So it's not just, not just the Asian stores or the Filipino stores. I'm in mainstream. That was the main goal. And if you want to bring Filipino food and flavors to more people in the UK and beyond, with the, we would need to grow it and we would need help doing that. And I think, it's time for Filipino food. Well, been recognized naman di ba? Pero mas maganda lang para mas lumaki pa. Correct. And it also needs a little bit more of like a jointed effort between the private sector and the government. Yes. Okay, medyo peculiar yung spot ko because it's a Filipino-British brand. Yeah. So it might be a little bit peculiar for Philippine government or, but it's still, Pinoy products it's still a Filipino. It's made by a Filipino, right? Yeah. So it's just to bring it to the next level, to be able to put it in more mainstream stuff. I mean, Kailangan ng malaking investment. this Kung is may grocery. susuporta na isang Pilipinong investor, bukas ka. Oh, yeah. Okay. Definitely. We So- just have to sit down. Because the goal is always to be able to, Who knows, after nitong show natin, may makapanood na well, marami diba? namang pera. To grow a business, especially in grocery, Yeah. is a whole different kettle of fish. Aha. It's the volume. Diba? Pa tayo pwedeng gawing produkto, diba? Totoo. And that takes R&D, marketing. Yeah. Diba? So- Yan, it's just to help me bring it to the level na yung talagang world class. Okay. Na hindi lang in one sort of like confined Okay. area. Tama. Kailangan lumabas na tayo. So saan mo nakikita in the next 5 years' time yung Ronnie B's Kitchen? Well, hopefully by that time, even the EU will be reachable and Okay. not so confined. US and Australia. Buo talaga, worldwide Yeah. target. It has to be. Yeah. Well, possible Kasi tingin ko kamukha niyan ngayon. Nag-start ka ng UK, may Abu Dhabi ka na, meron ka na sa Dubai and everything. So eventually, we'll obviously just need more, di ba?
to expand Yeah. the thing. And ako kasi like dito sa UK, majority ng mga kasama nating negosyante na nasa food is hot food or food delivery. Totoo. Ako lang yung Nasa I'm bote. one of the more product-based. Aha. Meron tayong mga kasama na would have product-based, but it's not yet in the how do you say that, the production level of what I do. So in that sense, tsaka ako na yung nasa stores, di ba? Okay. So, wala pa ako nakitang ibang British-Filipino brand who is doing it in that level. Right. There is one, but he's Malaysian. Si Manfood. Si Andrew. He has adobo sauce. Tama. So dito sa simula nang natatag mo to 5 years ago, 'di ba? Ano na yung mga achievement na na-achieve mo na masasabi mong talaga namang super proud ka dahil sa ginawa mo na to? Well, Na kung hindi mo ginawa, maaring hindi mo na-achieve ngayon. Maaring success is very broad words, 'di ba? Pero ano ba sa iyo yung masasabi mong kung hindi ko ginawa to, maaring time, 'di ba? Pwedeng yun eh, na may sarili ka ng oras para sa sarili mo ngayon, at the same time tumatakbo yung negosyo ng alam mo na, hindi ka empleyado. Ano yung masasabi mo sa ngayon na achievement mo na nagagawa mo na ngayon na hindi mo nagagawa dati ng empleyado ka? I can do what I want. Although sometimes the business dictates it upon you. Ay, tama, totoo naman. But you still control it, you Yeah. know? Yeah, I would say that. And I mean, no business is perfect. Wala. Wala. And no business owner or founder has all the skills and the knowledge. Yeah. So, di ba? So parating dapat tuloy-tuloy lang yung pag-aaral. Correct. Diba? And madadapa ka. Mas maraming ang dapa eh. Totoo naman yun. Pero kailangan, ang importante, bumabangon ka. Bumangon At ka. lumalaban. Ganon. Tuloy lang ang laban. So, talagang ganon. So, yung mga medyo limited ang kaalaman na mas maluwang ang dila. Diba? Parang, wag naman. Diba? Yeah. Oh, sorry. No, that's okay. Wag naman. Diba? A journey of a business owner, kay Pilipino ka, kay puti ka, kay ano ka pang lahi, iisa pinagdadaanan yan. Totoo. Iba-iba, it's just like what you say, different stages. Aha. And ang isang negosyante o founder, Na walang challenges. hindi totoo yun. Walang ganun yun. Ang makakaintindi sa'yo ay isa ring kapwa mong founder. Totoo yun. Ang empleyado, hindi ka Aha. it cannot, their brain cannot encompass what the business owner's journey is. You have to be one to know it. Diba? So ngayon, kung mayroon kang maya advice sa ating mga kababayang Pilipino, kasi yung pinagdaanan mo sobrang mahirap, diba? Survival na nagkuskus ng banyo, nang hindi mo gusto gawin, pero for the sake of survival, ginawa mo. Sobrang nakakataas ng respeto sa mga taong, ako totoo, diba? Kasi lahat naman tayo may pinagdaanan ganyan. Nakakamanghalang na maikwento natin, nang super proud ka dun sa pinagdaanan mo. Tapos ngayon, kung nasa saan ka ngayon, nakakatuwa. At kung mayroon kang advice dun sa mga tao na may pinagdadaanan din, na medyo malapit ng parang, alam mo yun, parang sa kanila, dead end na. Pero, ano yung isang bagay, advice o wisdom na pwede mo ma-advise sa mga taong katulad nating OFW, especially? Una ko sasabihin, step back. Aha. Parang kasi, minsan pag may problemahin mo, diba? Isip ka ng isip. That day, minsan, parang, yung tinatawag natin, magdidilim yung paningin mo, diba? Na parang wala ka na solution. Diba? For me, that's the time you step back. Parang, Rethink? Relax your reset mind. muna. Kumbaga, let go. Hayaan mo muna. Magdasal ka. Ask for guidance. Yeah. You know? And there are many
Kung hindi ka naman religyoso, di talk to the universe, ganun din yun. Totoo. Diyos din yun. Di ba? Iba-iba lang ang tao natin. That's fine. Whichever you believe, right? But you step back and you let go. Sabi nga nila, I know it's the hardest. I always tell that to myself. Sometimes you have to let go to see the light. Yeah. So you let go. And minsan, pag wala ka na talagang makita, hindi mo mahanapan ng solusyon, di ba? Then you close it and you open another one. Yeah. Sabi nga nila, di ba? When a door closes, a window opens. Tama. Find the window. Exactly. Di ba? Yeah. Go. I know, it's cliche, everybody says that. Pero, ganun talaga eh. Totoo. Pero sa akin, number one, dasal eh. Diba? Dasal yan. Nandun Wala kang, ako for me, ang dami ng instances na, kasi nga, mag-isa ako dito, parang dumutag ako. Diba? Kanino ako tatakbo? So, the fact na nalagpasan niyo lahat yon, pero ang dami niyo yung pinagdaanan, may diskriminasyon and everything, na nalagpasan niyo, tapos nakapagtayo kayo ng negosyo, ngayon, nandiyan na yan. Doon naman sa mga tao na natatakot, kasi yung ginawa mo iba eh. Kasi kadalasan, sa experience ko at saka doon sa mga na-interview ko din, kailangan, may security muna, na bago ako magkakalas o magre-resign sa trabaho, at least meron ako, in the next 3-6 months ko, meron akong, in my case, may client na ako ng wedding. Diba? Yeah, so medyo... may kontrata na yan, na pag dumating yung 6 month, hindi, kasi siya yung, kung may savings siya, total, may maraming sigurong ipon, kailangan ba na may ipon ka bago mo gawin yung ginawa mo? Kasi sa'yo parang mas high risk yun in terms of hindi mo sigurado yung kikitain mo in the next 6 months eh. Pero ang tapang niyo, ba't ginawa niyo yun? Di ba? Ganun ako eh. Hindi ka natatakot bumalik sa zero? Hindi naman. Pero, alam mo yun, o mas naniniwala ka lang na pag binigay mo yung 110% mo dito sa ginagawa mo ngayon, mas magiging successful ka ng mas mabilis? Yeah. Yun yung siguro paniniwala. Yeah. So it's your belief, not just in yourself, but in what you do. Oo. But it's also your belief in God. Okay. That He will give it to you. Diba? Ang hirap kasi... Tingin mo ba purpose din, ito din yung purpose mo sa paggawa ng ganun? Yeah, for me, kasi I only had one mission eh. For me, it was elevate Filipino food and Filipino flavors. Okay. Yeah. It's love for country. Yeah. Ako kasi, mahilig ako sa pagkain. So, yun talaga. Diba? Yun ang nakaka-proud na kasi pinanindigan nyo ng kahit nga, sabi ko, kasi na ituloy lang kahit definitely, hindi mo sigurado. Diba? Kasi nung bumitaw ka, hindi mo naman sigurado eh. Wala. Pero binigay mo yung 110% mo, gagawin ko to. Laban lang. Pero ngayon, nandiyan ka na sa kung nasasan ka ngayon, yun. So, kung babalik tayo dun sa yung una kong dating dito. Na 400 pounds. Maaaring ngayon, isang oras na lang yun. Diba? So, yung time na yun. Isang linggo mo dati, diba? Inano ko na yung balikbayan back. Parang, that time, parang, may solusyon ba ako? Ganyan. So, pinaghandaan ko na rin yun na uuwi na ako, diba? Pero habang nilalagay ko yung gamit ko, talagang lang. Galing. I just said to myself, No, hindi ako uuwing talunan. Pag ganun yung mindset, para sa akin, hindi yung tapang eh. Pero kasama yung determinasyon na may kasamang action na gagawin ka dapat dun kung saan man yung ginagawa mo. Kapag na ganun yung nag-switch yung mindset mo na ganun, hindi ako uuwing talunan. Kasi the only way you lose the battle kapag sumuko ka. Correct. Diba? Correct. And sabihin ko sa'yo, nung nagsa-start ako, diba, ko nag-research ako, and I consulted with someone. He was supposed to be, an industry expert. First thing he said to me, you might think the product that you want to come out with is good, but nobody knows it. How do you know it's going to be successful? Tama. Ganun ang binanat sa akin. Grabe yun, Pero the fact na napanood ko sa TV ng 2 beses, nanalo ko pa ng una. Tapos yung isa, yung huli. Tapos na EBS ka na. Sa Pilipinas, napapanood din yung mga... TFC. Diba? Ng TFC, tapos ng GMA, di ba? Pero do you know that guy? Let me just go back. The guy who told me that, the consultant, is now my distributor. Di ba? Unang-unang hindi naniniwala, ngayon sobrang naniniwala. Binibenta niya gamit ang produkto ko. Diba? Kulang bakit sa tingin mo, bumaligtad? Paano sa tingin mo yung isang dahilan
kung bakit So, okay, dumating yung in the ganun. industry, sometimes what they call is proof of concept. Aha. So, nobody knows Filipino food. Yeah. So yun talaga yung biggest challenge. Alam ko na yan eh. Oo Given nga. yun eh, no? Given na yan sa akin. So, alam ko na yung tatahakin ko Mount Everest. Nung pa lang. Mount Everest na. Hindi ka pa nagsisimula. Di ba? Pupunta ako sa market, di ba? Ang market ko, sari. Puro puti yan. Tama. Pag nakita nila, unang sasabihin sa akin nun, oh, that's quite exotic. I'm quite traditional. Masarsa sila, pero mas mahilig sila yung ketchup hindi nawawala. At saka yung brown sauce nila ng sarsa nila. Pero in terms of mga condiments na ginagamit nila, mas iba talaga eh. Panlasang dila rin nila eh. Diba? Iba yung eh. mga ano sa akin, Diyos ko, sabi ko, paano ko bibentahan to? Pero ngayon, may bumibiling mga puti ng puti produkto. lahat. Majority ng ano ko, Diba? puti. So, parang, Diba? yun lang eh. Puti ang majority Diba? ko. Kaya nakaka-proud lang din na parang, oy, tika muna. Kasi nga, marami din naman. Siguro yung iba na Pilipino na asawa Pilipina. Tapos, Usually ganon, di Diba? ba? Tapos, sa mga Pinoy, second generation. Yeah. Second, third. Because they're looking for their roots and, things like that. Ang sa akin, ang talagang, for me, my proudest moments is, pagputi kay British, American, European, anywhere there. Pag sasabihin sa akin na, I really want your adobo sauce. Yung gano'n, di ba? Kasi yun ang flagship ko, adobo eh. lahat naman. Diba? Parang pag hindi nila narinig adobo tsaka sinigang. Di ba? So nakaka-proud lang kasi nga talagang sila mismo tumatangkilik ng produkto mo. Diba? Ngayon, on the flip side, makakita ka ng mga comment reviews. Alam mo, Pinoy na Pinoy. Ay, hindi naman yan tunay na adobo sauce. Bakit may ganito? Bakit may gano'n? Talaga ba may ganon? Hanapin mo sa Amazon reviews. Nandun yun. Sinagot ko lahat yun. Grabe sila. Ako I mean, minsan kasi, sadly, Sadly. Filipino attitude na, yun yung tinatawag na hilahang pababa. Pag may nakitang umaangat, ba't mo kailangan hilahin pababa? Diba? Diba? Para sa akin kasi, why don't we just do opposite way? Suportahan natin yung diba? Filipino. They see it through rose-colored glass. Yeah. They don't see the hardship behind it. Sa tingin mo, ano yung pinagmumula nito? Malalim Inggit. Isa yon? Definitely. Number one sigurong reason Yun yun. Parang bakit siya ganun? It's a simple psychological kind of thinking. Kasi walang ibang rason eh. Para hindi suportahan yung Pilipino. Nakapwa mo Pilipino. Lalo pag nandito sa ibang bansa. Iba kasi yung Pilipino na nasa Pilipinas ka eh. Pero yung nandito ka sa ibang bansa. Mas matindi pag nasa ibang bansa, darling. Diba? Yun nga yung ibig sabihin. I remember you would hear people. Marami na tayo Filipino restaurant here, right? And a lot of them are doing more modern Filipino. I like that. Kasi ibig sabihin, the cuisine is progressing. Yeah. Right? And I always quote it pag meron ako narinig na comment, ay, hindi naman Filipino food, masyadong modern, masyadong diniconstruct. may twist na, parang gano'n. So I would always refer to this show. It was called Ugly Delicious. You know? Yeah. Do you know that in Netflix, right? Yeah. Yung Chinese-American chef. And he went to Italy. And he was talking to one of Italian food critic, whatever expert, right? And I think the question he had is like, how do you see Italian food today? And she said it's different from where it was before, and then he would like say, so do you welcome yung change? Oo. Yun ang tanong eh. Parang kasi yung pasta, kasi traditional Italian, pizza, tsaka yung pasta ngayon, magkaiba na ng texture. Authentic Italian, things like that. And he said, and she said, yeah, I welcome that because it's about progress. Okay. That means the cuisine is still growing. It is not stagnant. So it's not a bad thing? It's not a bad thing. Okay, good. So why are we, as Filipinos, saying, that's not authentic because it's too modern? I'm so ashamed to bring my friends because that's not how Filipino food looks like. Hindi ganun eh, no? Hindi I mean, why ashamed? Why would be ashamed? Totoo. Diba? Kailangan proud Dapat ka. proud. Tama. Diba? Na it's progressing. Tama. It's evolving. It's becoming something more. Diba? Totoo.
At least, lahat naman pwede. Tignan mo yung 2 months eh. Nasa bote na rin ngayon eh. Di ba? Oh. Yung kalamansi na, di ba? I know. Oh. Bakit? Tinatangkilik din naman ng mga Pilipino. Dami din sa tindahan sa Elscourt dito. Diba? Para sa akin, it's like, come on, you know? Yeah. Celebrate it. Okay. Tama. Kung may mga kapanood nito, saan nila mahahanap si Ronnie B's Kitchen? So usually, it will be online. So www.ronniebkitchen.co.uk. Okay. Amazon, if you're in Amazon. And then within the website, you'll see yung list ng mga stockists ko. So all the shops that you will find it from, you know, around the UK. Yeah. So from Glasgow all the way down to Plymouth, meron tayong stockist. Aha. So yan, kung malapit kayo doon sa mga area yan, just look at my website, nandun yan yung list ng stockist. And kung ayaw nyo mag-online, if you're near one of those shops, go there. Ayun. Maraming salamat, ate, ulit. Meron na lang tayo. Last portion na tayo ng program. Dito tayo sa talk segment natin. Mabilis na tanungan lang to. 3 question lang to, ate, na mabilis lang na sagot. Okay. Go. Adobo o sinigang? Sinigang. Luto o linis? Luto. Okay. Delivery day o market day? Delivery day. Okay. Gising ng maaga o puyat sa kusina? Puyat sa kusina. Talaga. Boss Ronnie or Chef Ronnie? Mas gusto mo bang maging boss dun sa, obviously pag nag-expand, o mas gusto mong manatili ka dun sa pagiging chef sa lahat ng involved ka pa rin dun sa... Boss. Boss. Diba? Boss girl. Boss lady. Boss lady. Tama. Okay, Tita Ronnie, maraming salamat po sa oras at sa pagpapaunlak sa amin. Salamat din. At na-appreciate ko po yung lahat. At sana po, sa mga ating kababayan na nanonood, sana po ay may napulot na naman kayo at na-inspire kayong uli. Sa pinanggalingan ni Tita Ronnie, talaga namang sa pinakamababa, naglinis in everything. Kung nasa siya ngayon, sobrang nakaka-inspire. Maraming salamat po. At hanggang sa muli, kung nagustuhan niyo ito, ay subscribe kayo sa aming channel at i-follow niyo ang aming page. Salamat po. Thank you so much, Tita. Thank you. Thank you, Tita.